Kwento yung new highest point elevation of the Philippines highway system. Yan, Cordillera Administration Region. Grabe, paka solid. Grabe, oh, tignan nyo naman yan. Tignan nyo naman yung kakwento. Talaga mararamdaman mo, matatouch mo na talaga yung pagbaba ng ulap. Yung kwento, so from dun sa transient, pupunta na kami ngayon ng Mount Olis. Ayan. So, kung lalakarin, kakain ng mga 30 to 44 minutes. Pero kung mamotorin, aabot lang ng mga 8 minutes. So, motorin na lang namin. Ayan. So, let's go! So, yun lamig, labanan na natin, kakwento. Medyo kalaban-laban pa naman. Yung kakwento dun sa mga nahanap ng solid na transient dito sa Atok, yan, i-consider nyo yung Isaac Transient House. Yan. Yung owner napakabait ni nanay. Pero syempre yung mga gusto ng mga camping site, ito ang problem din, camping site din dyan. Isa sa nire-recommend ko syempre na i-vlog na rin natin yun. Check nyo na lang dyan sa mga video natin, kakwento. Wow! Solid! Ang ganda ng experience nyo dun. Okay, mga kwento. Yun, kakwento. So isa sa Yung hangat experience, isa sa adventure na gagawin namin ngayon, syempre pag-akyat ng Mount Olis. So iniwan namin yung motor sa baba kasi wala pa tayo, wala pa tayo sa kalahati. Repolyo. Yan. Ang 40. Wala pa 1/4. Naningal ka na eh. Kasi check natin yung paglubog ng haring araw. So dito pa lang yun yung hinahanap namin. Ayan, ayan. Sea of clouds na yan. So dumami sa taas para at least makita namin yung buo na yan. Kwento. So pabalik na kami ng transient. So sinadya naming magpagabi kasi para at least masulit yung experience namin na panonood na Sea of Clouds plus sunset. So nakita nyo naman sa video kwento na napaka-solid. So sa mga mag-attempt na pumunta dito sa Atok, try nyong bumisita dito rin sa Mount Olis. Okay? Doon sa mga may motor, so advice ko nyo nang ituloy sa taas. May parking naman doon sa baba para at least medyo safe kasi medyo matarik yung pataas. Maliban na lang talaga kung lakasan ng loob kaya nyo. Pero kami syempre ayaw namin sugal. Yan. So doon sa yung mga sasakyan, yun kaya-kaya. Sa yung mga 4 wheels. Good day, kakwento. So another day. So itong second day namin dito sa Atok Benguet, dito sa transient namin. So nagpapak na kami, papunta na kami doon. Pupuntahan namin yung mga tourist destination doon dito sa mga highest point. Tapos punta na kami ng Sagada, kung ano pa yung may share namin sa inyo, kakwento. So yun, napaka-solid. Mainit na yung panahon, pero malamig pa rin syempre. Tapos yun yung view. Yan, siyempre mas malalo pa siguro yung ganda ng view doon. Sa napaka-solid talaga kwento na magkaroon ka talaga ng motor. Tapos yung adventurous ka pa, talagang gusto mo na gumala, yan. Anytime. Pag-pick ka lang ng mga 2, 3 kasama, mas marami, mas maganda.
Yun, gahay kayo, kakwento. Suyurin nyo yung kaya nyo masuyod. Pero syempre, konting ingat-ingat pa rin. Dahil nga ang magra-ride sa hindi at karera, kakwento, kailangan lasapin nyo yung bawat nakikita nyo na scenery sa pupuntahan nyo. Yun din yung ina-advise ko sa mga kasama ko, na ayoko talaga na mag-uunahan kami doon sa location na pupuntahan namin. Dahil syempre, sabay-sabay kaming umalis, kailangan sabay-sabay din kami yan. Syempre kasama na rin, condition na rin natin ang ating mga motor bago umalis. Wow! Woohoo! Ganda! Wow! Grabe! Tayo nandun ay dito po yun na dito tayo ako ito yung lamig yung lamig ako ito. Itong suot ko, ano to, tatlong patong na to. May isang t-shirt, mga pa long sleeve, tapos itong jacket, saka kalde. Ulap na to. Diyan makita pa kaya tayo. Go, 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 go. Look at that. Puro visibility no. Look. Nice point. The Bugyas. Woohoo! Grabe experience na to, kwento. Solid! Ito yung experience sa kwento na hindi ko talaga may pagpapalit sa kahit ano pa man. Ito mga mata dito. Ito nice to. Kwento yung new highest point elevation of the Philippines highway system. Yan, Cordillera Administration Region. Grabe, paka-solid. Grabe, oh. Tignan nyo naman yan. Tignan nyo naman yan, kakwento. Talaga mararamdaman mo, matatouch mo na talaga yung pagbaba ng ulap. Kita ko lang to kanina doon sa baba, yung ulap na to. Ngayon nandito na ako mismo sa kinalalagyan niya. At grabe, napakalamig, kakwento, sobra lamig. Woohoo! Solid experience. Tignan nyo naman yan, oh. Puro ulap na yan. Yan, yan. 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 Yan sa mga nagbabalak pumunta ng Benguet, Sagada, try nyo puntahan to. Isa sa experience na hindi nyo makakalimutan ang kwento. Yun, wala na kayo nakikita. Wala na kayo nakikita sa baba. Dito na lang. Kami na lang nakikita dito. Ito yung pinaka-highest. Usually makikita mo yung mga bulubundok dyan. Wala ka na makikita dyan. So kwento, so first location natin yung yung highest. Tapos yun. So second location tayo, kwento. So ipil natin, ha? Ano no? Pamilya lupin mo para pagkamay ka sa dito. Yan. So ipil natin yung paglamig, yan. Yung ulap, gabi ka kwento. Solid. Woohoo! Ay, balik ka kwento na tayo.
pala yun. Grabe! Solid! Breathtaking scenery ka kwento. Yan. So ano pa bang hinihintay nyo? Tawagin mo na yung tropa. Bumuo ka na ng grupo. Puntahan nyo na to. Yan. Sa mga madula. Welcome to Mountain Tour and Resorts. Kwento, so padiretso na kami ng Sagada ngayon. Yan, tunadaan na namin yung arbor ng Mountain Province. So nag-iba na kami ng daan. Pupunta na kami ng Sagada. May pupuntahan pa kami dito na yung Blue Lagoon sa kwento. So check natin kakwento kung ano makikita natin dyan. At syempre, isama nyo na yan sa bucket list nyo once na magra-rise kayo dito sa Mountain Province. Medyo hirap lang sa sitwasyon namin kakwento, umuulan eh, naghahanap kami na pwede namin makainan. Pinakita kami doon kaso wala na pagkain. So medyo kilometers pa yung pupuntahan namin, kakainan namin. So good luck sa amin. Sana yung kondisyon ng panahon eh hindi na masyado lumala. Kaya mag-aat lang muna kang makakainan kasi medyo ano na, tanghali na. Hopefully makakita ka agad kami. Magandang panahon. Medyo travel is po ako nito po. So yan kakwento. So stop over muna kami, kakain muna kami dito sa ano pa? Yung kainan to? Side roadside ano? Roadside view? Roadside cafe. Roadside cafe. Yan. So order na kami. So kung maghahanap kayo ng ano, type nyo lang roadside para at least ma-locate na kayo dun sa resto. Ganda rito. Ano, may bonfire. Yan. Just in case na mainitan, nilalamig kayo kasi mulan eh. So ito yung view niya. Hindi, ito puso. So kwento, meron pa dito ano, bilyaran. Kapalipas oras. Ayan. So ito yung view niya. Roadside. Ayan, tapos yun. Kita yung bulubundukin. Grabe, ganda oh. Yeah. Noon, tapos namin kumain dito sa Roadside Cafe and Resto. Ngayon kakwento, so diretso na kami ng kung ano yung madaanan namin. So kanina kakwento, pataas. Baybayin natin yung mga bundok. Ngayon naman, pababa. Baba na tayo. Kanina pa naglalakbay ng puro pabulo sa kakwento. Yan. So mga 8 minutes na lang, nandun na tayo. Mga 3.5 kilometers, nandun na tayo sa Ano pakiramdam mo? Ha? Akyatin natin. ano na? Ano pakiramdam mo sa mga akyatin natin kanina? Grabe yun. Nakatanggal na kaluluwa. Oo, tangin na. Sikot talaga to, sikot tas pa ganun. Upo ko ganun na. Yung sasawa ko, wag kalma yung sakit ka lang. Bumaliktad tayo. Ganun na ako. Pakwento, so share ko lang dun sa pupuntahan sana naming Blue Lagoon. Medyo hindi namin na-locate kung saan yung mismong entrance niya.
Pero may nakausap kami doon na kailangan daw pala pumunta ka muna na City Hall para magpa-register, tapos sila ang magbibigay ng tour guide. So yun, so mas sa mga gustong mga nandito sa Sagada, mga riders na magpupunta na Sagada, gusto na pumunta ng Blue Lagoon, ganun muna yung una nyong gawin. Punta muna kay City Hall, tapos doon, hindi ko na alam kung ano yung process doon, pero sila yung magbibigay ng tour guide nyo kasi kailangan daw talaga ng tour guide. Yan, so diretso kami ngayon ng Pogo. So check natin kung ano yung meron dyan kakwento. Nasa mga 31 minutes na lang naman, or 11 kilometers. Total, nandito na rin naman na kami. At least hindi lang masayang yung buong maghapon namin pagmumotor dito sa Mountain Province. Yan, so ayun, papunta namin kakwento. So tatahakin na naman namin tong mga ganyang pataas formation na ganyan kakwento. Hindi ko lang alam kung natawag dyan. Tapos mas malamig dito kaysa dun sa Benguet kakwento. Or nagkataon lang talaga, depende lang rin sa oras. So, sa mga panood nito, so comment lang kung ano yung pinaka-specific na pangalan ng lugar dito sa Sagada, itong binabaybay ko ngayon. Yan, napakasulit nyo, ang gaganda ng mga bahay niya rito. Tapos isipin nyo pa na hindi pa siya ganun pakapatag, talagang nakano lang sa mga clip. Firefighter Sagada baby. Ganyang rock formation ba kwento? Ano tawag yan? Ayun, mga ulit sa mga kapanood ng mga video ko na to, mga taga dito sa Sagada, comment na lang para syempre may information din tayo. Walang gas station dito, may gas station dito ako. Ito yung unang gas station nakita natin dito sa Sagada, Petron. Oh, Gobi oh. So pogs. Kaya pala sobrang lamig din talaga rito. Zero PCB. Okay, yung takas na namin, may mga ulam po ko ito. Sagada. Sana makakasama tayo doon sa target natin. Lamang ganito lang yung kanina. Dito. Ayan, Pogo. Ba't pataas? Diyan. No. So, tara. Opo. Sa taas? Petron pa. Sige po, thank you po. Sa Petron pa raw na. Yan. So, kung nakita niyo yung signage na yan, huwag niyo susundin yan. Doon daw sa Petron, yung dinaanan natin kanina. Yung sinabi ko na isa pa lang yun yung nakita ko na gas station. Yan, so doon tayo kakwento. Buti na lang may kwento. So, ayan, may itong Petron. Yung sabi ko kanina, tapos ito, yan na, Pogo Viewpoint. Okay, dito tayo. So, yung siguro yun yung pinakaunang daanan niya dati. Kaya may karatulan doon na hindi siya pa kanan, pataas, ibig sabihin kailangan mong bumalik. Ayan. So, yun na. Direktahin na natin tong Pogo. At least may share ko sa inyo na nag-iba rin daan niya. Ayan. Pogo Viewpoint. So, ito ang daan papuntang Pogo. Hindi ko alam. May nakipanood akong video. Ano daw yun? Along highway. Pero ito, hindi siya along highway. Pero check na rin natin. So at least, kakwento, ito yung pinapakita kong daan ng papuntang Pogo. Alright. So hindi siya sementado. Hindi normal na na lupa. Ayan. So dito, pero may bahay doon, pero wala naman siyang So ito, tahan natin to dito.
Ayan. Pag kami boss di bumalik, punta na kayo. Pag bumalik kami, ibig sabihin mali. Wait lang. Pababa. Ayan. So, dahan-dahan natin ang lugar. Baka yun na nga yun. So, hinahinay. Na siya. So, sana bumalik sila. So, ito na yun. Ito na yung promise. Alright. Okay, pababa. May nakakating na sa baba. Grabe, lang makita. Ha? Entrance? Magkano? Ha? Oh. Yun na yan. Ano sabi ko, pag di pa tayo bumalik, bumaba na sila. Pag bumalik tayo, ibig sabihin, hindi pa. Hari ko. Grabe ka kwento. Andito na kami sa Pogo. Pero ito yung senaryo niya ngayon. Ayan. So mahamog. Ayan. So na-expect namin sea of clouds. So wala kasi umaga daw yung sea of clouds usually. Pero ngayon kasi nag-aambon kanina kaya nagkaganyan. Pero yun, yung lamig na gusto mo makuha mo rin. Yan. Ito. Yun, may entrance ka pala dito na na 50 pesos. Tapos sa campsite nito, 'di ba? May 10 pitching sila na 450. Yan. Per head. Tapos yung kung sa inyo manggagaling yung tent yun na nga yung 450 per head na yun. Tapos kung wala kayong tent, kung gusto nyo mag-arkila ng tent, meron din naman silang available na tent dito. 500 daw. Ayan. So, actually, kung makikita nyo yan, ganyan. Sea of clouds yan, makikita nyo dyan. Pero ang nangyari nga, nag-uulan. So, pag naghalo na sila, ayan. Yung lamig na gusto mong makuha dito sa Sagada, yan, makukuha mo dito. Kakwento. Yan. So may tindahan din naman. May doon, may nag-car camping. Yan. Ang ganda rin ng rock formation dito, kakwento. Ito. Yan. Yan. So ito yung second destination natin. Dito sa Sagada, kakwento. Ito mo yung mga yung paggalaw ng yan ang ulap. Ganda ng mga rock formation. Yan, may mga fence na, syempre, bawal kayo dyan. Tapos yun, yan. So di lang talaga natin kita yung mismong sea of clouds doon. Kasi nga, nandito sila, pantay sa atin, bumaba. Doon mala. Tumaas pala. Tumaas. Pala bumaba. Ayan. Ano na lang, video mo kang kapag tapos picture. Asan yung dalawa? Yung nga kwento, so kung gusto nyo magpunta dito sa Pogo, viewpoint and campsite, yun,
kung gusto niyo mag-visit lang at pagmasdan yung Sea of Clouds, yan, na nagkataon na kumbaga yan, yung clouds mismo kasama namin, yan. So 50 pesos yung entrance para lang ma-enjoy nyo yung ganitong view. Yan, so di ko may share sa inyo yung Sea of Clouds kasi nga dahil nga nag-uulan kanina. Ayan. Oh, so wala tayong makita dun sa baba. Ate, doon din daw po meron. Ayan. Ma? Papunta doon sa taas. Pwede ba walang makot doon? Oo, pwede daw. Halika, dito ka muna. Ayan. Tapos So yung kakwento, so pack up na kami, babalik na kami ng transient. So ito na, na-share ko sa inyo, medyo hindi nga lang kompleto kasi nga yung masyadong mababa yung ulap ngayon. Hindi pala, masyadong mataas. Ayan, kung ano pa man. Kasi hindi natin makita yung babae. Yung pinaka Sea of Clouds. Ayan, kasi yung clouds nandito sa atin. Yan, nakikita nyo nasa likod ko ang kwento. So, yun. So, diretso na kami sa transient. So, this is our second day. Oh. At ang journey namin ngayon dito sa Sagada. Ito. So, let's go na. Uwi na tayo. Ayun nga, ulitin ko ang kwento. So may entrance na 50 pesos. Yan. So 10 pitching, 450. Tapos wait lang, dadaanin natin. Kasi dinaanan natin kanina pabulos at pababa. Ito na rin dadaanan natin pataas. Kaya yan. So yan, fix na nakikita nyo sa likod ko ang kwento. Kapal ng ulap. Pero kami nasa kakakuyan ka kwento. Kapag solid kami. Solid yung experience. Yan sa likod ko, yan, pagi. Yan, ulat na yan. Yan, so sana hindi na umulan para at least dire-diretso ko lang makauwi. Yan. So meron kami 3 oras na biyahe papunta ng Ratchet. Malamang sa malamang, abutin na kami ng gabi. So bukas, syempre another tourist destination ulit. Diyan naman sa Benguet. Tuturo ko kayo bukas. So kwento, so pack up na kami. Rerekta na kami ng Baguio ngayon tapos pauwi. Mamimili lang muna kami sa Baguio. Tapos yun, maraming salamat sa kay nanay at sa mga staff ng Isahak Transient House. Yan, napaka-solid nyo po. Yan, so napaka-solid ng stay namin for 3 nights and 4 days. Yan. Yan. Tropa natin mga kasama. So ito na yung journey namin dito sa Isaac Transient, dito sa Atok Benguet. So thank you. So gagayak na kami. Salamat.